Nag-outreach po yung Cleantech Foundation and we chose this school since bukod sa malapit siya sa puso ni Coach, napalapit na rin po siya sa Cleantech Foundation. Nung last kasi napunta namin dito, nag-distribute lang kami ng mga aquatabs. So nakipagkita lang kami dati nun kay Chieftain, Mengay, and Siso para abutan sila ng konting tulong. Gawa na nagkaroon sila ng epidemya. So ngayon, first time ko makapunta dito. And natutuwa ako kasi nandito yung mga bata. The community is very welcoming. Pang ilan beses na namin nakabalik dito and yet patuloy pa din na mainit ang pagbati sa amin dito. So there's always a fondness for whenever we come back to the community because we get to see our friends and the relationships that we have already built. Naging close kami, hindi lang dahil pumupunta dito or may kailangan sila or may kailangan kami para sa lugar na to, kundi yung pagtanggap at pagmamahal sa amin bilang mga dayuhan dito sa lugar na ito. For sure, very limited lang talaga yung resources na meron sila, but seeing them smile, yung masayang mga mukha nila na nagpapasalamat, nakaka-motivate siya na gawin pa namin to help more schools na nangangailangan talaga. End of October 2020, kami mag-asawa ni Edwin from community, palabas kami papuntang Cuyambay nang madaanan ko ang 3 tao na nagbabike. So tinigilan namin sila at sinabi ko na, huwag po kayo matakot, ako po si Chieftain Mengay dito sa Manggahan. Kung gusto nyo po, sumakay na po kayo sa amin. So nakita ko naman yung pangailangan nila at siguro that time ay pagod na rin yung 3. Kaya sumakay sila dun sa honor namin. Tandang ko pagkatapos nilang mag-bike, he was so excited about the adventure, but at the same time, he actually told me about kung gaano kahirap. And then there were these good Samaritans who helped them without, asking a question, sino ba itong mga to na dayo sa amin? So I think yun yung affinity, yung humanity na you can easily resonate. Panahon ng Ulysses, naanod po ang bahay ko habang ako ay nanganganak dun sa aking anak na si Kali. Hindi ko po kinontak si Sir Aboy that time, pero dahil po dun sa social media, nakita nila na ang Manggahan, Daraitan, ang naapektuhan ng Ulysses. Nagulat po ako, bigla pong bumalik sila Coach Aboy, naghatid ng tulong hindi lamang sa akin, kundi sa aking pamayanan na rin. Hanggang dumating naman yung pangangailangan ng paaralan dahil panahon ng pandemya. At hindi ang pangangailangan nila kung paano yung mga module na ituturo sa mga bata, ibibigay sa mga bata para pag-aralan. So doon ko naisip ang grupo nila Kuya Aboy. Kumontak ako, Kuya Aboy, kailangan po ng aming school ng ganito para po makatulong. Baka po may maitutulong ang Cleantech Foundation. Nagulat na lang ako nung biglang kumontak ulit si Sir JV na Ate Mengay, baka po pwede na magkita tayo sa gantong araw para po dalahin yung mga Xerox machine, printer, at saka mga school supply. At may mga food packs din po sila para sa community. Talagang si Cleantech Foundation po sa pamamagitan ni Coach Aboy, sila lang po yung, kumbaga, sustainable yung pagtulong nila. Ang Cleantech Foundation is very consistent sa kanilang advocacy. Hindi nila basta binitawan ng school. Continuous yung kanilang pangungumusta. Kung ikaw po yung nangangailangan, hindi ka mahihiyang magsabi kasi sila yung nagtatanong. Si Cleantech ang nagtatanong. Hindi siya basta nag-reach out, kundi siya yung nag-o-offer. Mayroon din naman kasing mga pagkakataon na kami mismo yung, Sir, pwede po ba? No. Baliktad. Sila yung, gusto nyo ba ng ganito? Ilan? Ano pa yung kailangan ninyo? Niyayakap niya po kami talaga ni Cleantech Foundation. God bless you, Cleantech. It's very heartening for us to see that the people in our organizations have embraced these type of activities. Because at the end of the day, Cleantech and Cleantech Foundation really believe in not only giving back, but really being a catalyst for change and a catalyst for development. Not just in the activities that we are present, where we have solar or wind plants, but also in communities like this, which is essentially out of the way.